Tuwing sumasapit po ang Abril at inaalala natin ang kamatayan ng Panginoong Jesucristo, ang pagpapasakit at hirap niya sa krus at ang kanyang pagkamatay, na nagkakaroon tayo ng isang linggong pag-alaala. Ito yung tinatawag na Semana Santa o Holy Week. Sa mga telebisyon, radyo, social media, ito ay tinatalakay ang kanyang buhay, lalo na sa huling sandali na mamamatay na siya. At idineklarang holiday ng ating pamahalaan. Walang pasok yung bandang huling araw bago halimbawa Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Na-celebrate o inaalala ng mga kakristyanuhan sa buong mundo, lalong-lalo na ng mga Roman Catholic Church. Ginaganap din o inadapt ng ibang mga evangelicals, at maganda nga naman ding alalahanin natin ang mga naganap noon, ang lesson, ang aral na iniwan sa atin, ang dapat nating gawin. Maraming tao ginagaya o gumagawa ng paraan na maisadula ito o kinokopya, at ang iba ay yun nga, nagpapahirap din ng sarili nila, na nagkakaroon sila ng penitensya para siguro merong inihihingi ng tawad o panatanan nila bilang paglilingkod sa Diyos o kikibahagi sa hirap ng ating Panginoong Jesucristo. Maaari ding merong hinihiling na panalangin na kasagutan. Ang mga simbahan naman ay maraming mga activity, simula sa Palm Sunday, yung pagpasok ni Kristo sa Jerusalem, at hanggang siya ay hatulan, hanggang magpakahirap at maparusahan at mamatay. Ang 7 last words tinatalakay din nila, mga sinabi ni Jesucristo nung siya ay nakabayubay sa krus, at hinuhukay ang mga aral na ating maisabuhay, at na naway matapos ang Holy Week ay patuloy na maisabuhay natin ang lahat ng iniwang aral. Ang Panginoong Jesucristo upang tayo ay tubusin sa ating mga kasalanang mana, kaya kahit tayo mabuti dito sa lupa o hindi gumagawa ng karumal-dumal, tayo rin ay may manang kasalanan, at tayo ay nakakagawa rin ng kasalanan na kailangan natin ng tagapagligtas na si Jesucristo. At nais din ng Panginoong Jesucristo na makapunta tayo sa langit, mabigyan ng buhay na walang hanggan. Nais din niya na mabagong ating buhay, mapaggabay tayo sa Kanya kung gugustuhin natin, na sumunod tayo sa Kanya kung gugustuhin natin, na gawin niya tayong patuloy na banal ang pamumuhay, matuwid, at instrumento niya sa lupa sa kaligtasan, sa pagliligtas sa mga taong wala pang relasyon o walang kaligtasan. Siya ay para sa mga Israelita na kababayan niya o kalahi niya sa laman, at natawag na rin yung mga hintil, yung church na mula sa kadiliman ay tinawag itong mga iglesia na nagsisampalataya sa Kanya at sumunod. Inaalala po natin ang mga huling mga sandali at mga araw ng Panginoon bago siya namatay at muling nabuhay at bumalik sa langit. Ano po ang mga huling kaganapan o huling mga araw ni Jesucristo sa Jerusalem at sa pagkakapako sa krus, ang mga huling oras niya? Ang Panginoong Jesucristo ay galing sa langit na ipinadala ng Ama upang tubusin sa kasalanan ang mga makasalanang tao. Kahit mabuting tao ay kailangang maligtas, kahit sila ay gumagawa ng mabuti sa mundo, dahil sa minanang kasalanan nagawa ng ating mga unang magulang na sina Adan at Eva. Bilang bahagi ng propesiya, ang Mesiyas ay sisilang sa mga huling sandali ng mundong ito upang tubusin ang tao sa pagkakasala. Ibalik ang relasyon ng tao sa Diyos. Magkaroon ng relasyon ang tao sa Diyos, isang legit o tunay na relasyon at hindi guni-guni. Kung siya ay kikilalanin at tatanggapin ng mga tao bilang Panginoon at tagapagligtas, at paghahariin siya at susunod sa Kanya. May mga maling katuruan po na basta kilalanin mo at alam mo na yung aral o yung history niya ng pagbaba sa lupa at anong kanyang ginawang sakripisyo ay okay na. Ang kailangan po ay ang pagsunod at ang babaan din tayo ng banal na Espiritu Santo upang tunay na makarelasyon mo ang Diyos at hindi guni-guni ang lahat. Tunay na kakaugnayin ka, didiktahan, i-instructan, i-guide ka ng Diyos through the Holy Spirit na ipinangako niya bago siya umakyat sa langit. Kailangan maibalik yung relasyon sa Diyos
na naputol at ang tao ay hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, hindi nakaabot sa standard ng Diyos at naputol po yung ugnayan ng tao at ang Diyos. At may mga relihiyon na iba't iba na tinry na maggawa para baka ito ang paraan na magawa ng tao para makarelasyon uli ang Diyos. Ngunit may isang paraan si Kristo, kilalanin, sundin ang nais niya. Nag-iwan siya ng mga babala, mga turo, aral sa kanyang mga alagad. Sundin natin yung mga tunay na alagad niya noon at sa ngayon. Hindi yung makapagtuturo ng ritual kundi relasyon. Tunay na relasyon na hindi yung relasyon daw pero gumagawa ng mga patuloy na kasalanan na parang walang Diyos sa buhay niya at siya ay hindi na lumalago, hindi nababago at walang Diyos na naghahari, walang Diyos na naggagabay o kasama. Hindi lamang po sapat na alam mo yung kwento niya at nanampalataya ka o naniwala ka sa kanya. Pero walang nangyayari. Walang nababago, walang kang pagbabagong karanasan, wala ka namang nararamdaman na Diyos sa buhay mo, ay di wala rin lang. Guni-guning Diyos na walang patunay sa buhay.